bakit ang hindi, di ba? Anyway, alamin natin. Crystal clear muna. Paano nag-umpisa ang crystal clear? Was it clear from the beginning? Yes, Carl. Actually, nagsimula ho ito way back 1986. It was started by the Soler family. Okay. At ang nagtaguyod nito ay si Mr. Jose Antonio Soler. Alright. So, in 1990, nag-evolve siya at nag-start dun yung crystal clear bottled water. Okay. So, kung makikita nyo, it started way back 1990. Very aggressive tayo sa distribution ng bottled water. Until finally, we venture into the water refilling station business. Ayun. So, nag-umpisa muna bottled water. Mamitos, did you ever imagine nung kabataan nyo? Kasi I remember a point in my life na tinanong ko sa sarili ko to. Did you ever imagine na bibili natin ng tubig sa bote? Hindi nga eh. Hindi mo akalain, no? Hindi. O alam nyo, ako'y taga Laking Puerto Galera, ako sa Mindoro. Itong mga foreigners, nakikita ko may bit-bit na bote ng tubig. At lagi ko sinasabi sa sarili, ba't kinakain bumili kayong bote ng tubig sa bote? You never thought, no? Pero kita nyo ngayon, binibili. Totoo. Diba? Kaya po kayo. Dami tuloy brand, ano? Oo. So, nag-umpisa pala ito ng bottled water. Tapos, paano kayo napunta sa refilling? Pero in 1991, nakita ho natin yung demand ng water refilling station. Siyempre, ang vision ng company is to provide quality water. Kasi, that time, nakikita natin, marami na kung sari-saring naapektuhan na rin ho yung quality ng water natin. Marami hong sakit na naglabasan. At syempre, masasabi natin, hindi na rin ho safe. Okay. So, of course, yung purpose ho ng may-ari, gusto rin niya hong magbigay ng malinis na tubig sa pamayanan. Okay. So, doon ho nagsimula. Akala ko isa ka sa may-ari. Ikaw ay, you're... I'm the business development manager. Alright. At si Lot naman ang... Executive Department. Executive Department. Oo. So, pero yung story, you were with them already at the Yes. beginning. So, ika nga naging witness kayo kung paano nag-umpisa. Yes. Gaano kaliit ang umpisa ng Crystal Clear? It was just a mere, parang medium-sized company, no? Konti lang ho, may dalawang staff, bawat department. Pero talagang, dahil na-boom ang water refilling station that time, mabilis ho lumaki. Okay. In fact, we started with just one franchise outlet in Pasig. Now we have more than 523 outlets all over. Diba? Ayun, doon nag-umpisa yun. Ngayon, gaano karaming tao na ang nasa Crystal Clear system? More than 100. At hindi lang ho yun. Meron na ho tayong branches in North Luzon. We have office in Tarlac. We have office in Cebu, in Visayas, and then in Mindanao, in Davao. Yeah, actually, we have also branches in Malaysia and Indonesia. Meron na. Meron na ho tayong franchise. Mapunta pala yun doon, ano? Ngayon, inyo namang franchisee, gusto ko naman marinig. Roslyn, anong ginagawa mo bago ka mag-franchise ng Crystal Clear? Before ko po kasi, housewife na po ako. Huwag lang. Mahirap ang trabaho yun, di ba? Housewife ako. Mahirap kaya yun. Ako hindi... Nung time na po na yun, yung husband ko lang po talaga ang may trabaho. Okay. So, Anong trabaho naman yan? accountant po siya. Okay. Tapos? So, yung first baby po namin is twins. So, sabi ko, hindi po pwedeng sa bahay lang ako kasi tinitingnan ko kung paano yung magiging kinabukasan ng mga anak ko. Nagduda ka? Yes. Sa accounting ng asawa mo? Hindi naman po, hindi naman po. So, iniisip ko, talagang sabi ko, hindi pwedeng sa bahay lang ako. Nag-usap kami mag-asawa na kung po pwede, magtatrabaho na lang din ako. So, parang sa part ko, mahirap kasi nga, walang nag-aalaga sa anak ko. So, nag-usap kami na kung po pwede mag-loan siya or lahat ng, yun nga po yung taga-loan kami kasi sabi ko, kahit magkano lang, sabi ko gano'n, may mahawakan tayong pera, i-start ko. Oo. Kasi para hindi na ako mag-work sa ano. Until? Ayun nga po, until na-inquire ko po yung yung Crystal Clear, na-inquire namin. Pero nangutang kayo to start? Yes. Is it? Magkano Lahat po inutang nyo? yung loan namin. Lahat po ay nakapag-loan yung husband ko sa SSL, sa Pag-ibig. Oo, talagang mega loan. Yes. Magkano kailangan ipunin para makapag-umpisa kayo? Talagang nagsimula sa utang, no? Opo. Talagang scratch yun. Yun ang Yes. rugs, no? Opo. Kasi utang ang pinag-umpisahan. Mga magkano na kailangan yung erase? Bali dito, yung, actually pati nga pa yung pakimkim ng anak ko ng binyag na sali ko pa. Oo, kita mo. Di dapat may utang ka sa anak mo ngayon. Patay ka mata ka. Lahat po talaga ng hawak namin is talagang sinugal ko po. Okay. Mga magkano yun?
nung time na yun, nakapag-ipon po ako 80,000. Okay. So, nung nag-inquire kami sa head office ng Solarex, sabi nila pwede naman daw po yung Staggered. staggered So installment. magkano ang inupisa mo? Inupisa mo yung 80. Opo. Tapos, Hiningi ko po kung po pwedeng, kung ilang months lang po pwede nilang ibigay sa amin para sa magiging monthly installment namin. Binigyan nila kami ng 1 year and a half. okay. So yung, magkano ba talaga yung dapat nila, magkano babayaran mo nung time na yon? You were holding 80,000, meron kang 80,000, pero magkano dapat yung kung ika-cash mo siya? Nasa 450 po. Alright. So pumayag sila ng 1 year to pay. Opo. Okay. Mabait, ano? Pinagkatiwalaan na natin yan. Hindi kasi alam mo, kung titignan mo ha, ito nga ito yung sinasabi ko kanina, tinetext ko kanina, bakit ba pagka pang placement fee, nakakagawa tayong paraan? O, nakakapangutang tayo, nakakapag-loan tayo. Bakit start na negosyo, kagaya nito, oh. Kung ang hinahanap mo kaagad yung wala akong 400,000, wala ka ngayon dyan. Lakas lang po talaga ng loob. Ayun. In addition siguro, kung aking mamarapatin, no, yung talagang seryoso sila to start with the business. Yung alam mo yung transaction nila. Oo. At mapapabait naman kayo na ano nyo. Pinagkatiwalaan namin sila. Oo. So, kumusta naman naging takbo? Nung unang sabak mo, kumusta ang dating? Nung una po talaga, syempre mahirap. Mm. Kasi, hinahanap mo talaga is client eh. Oo. So ako naman, dahil nung in-inquire namin ng Crystal Clear, so parang hindi naman po ako nagdududa kasi may quality naman po talaga. Hindi ka mahiyang i-approach Yun. sa ibang client. Hindi sa mo ba customer. naisip noon, tanongin lang kita, Roslyn, no? Kasi hindi mo naisip noon na magtayo ng sarili mong brand. Bakit franchising? May nakapagsabi ba sa'yo kung ang gandahan ng franchising? Kasi sa part ko po kasi wala po talaga akong experience. So, kumbaga, kahit graduate po ako, hindi po ako nakahandle ng any business na ano. So, naisip po talaga namin yung franchise para may mag-guide din po sa amin. Kasi Yun. ito lang yung pera namin eh. Oo. Paolo, yan ang maganda mong i-enlighten tayo kasi alam ko ikaw ay isang eksperto na pagdating sa franchising eh. Okay. Explain again, madalas natin pinag-uusapan sa program to, pero explain mo again ang advantage ng pagsisimula na using franchising. Yung maganda kasi ngayon sa franchising, no, dun sa mga nanonood sa atin, yung success rate niya is much higher than a typical startup na independent business. So, we're saying it's 90% yung success rate. Alam mo, maganda nga yung sinabi ni Roslyn na parang talagang nag-take risk sila. Well, in fact, good thing for them kasi naging okay yung franchise concept na napili nila. So, ang sinasabi natin, hindi kasi guarantee na pagka kumuha ka ng franchise, lalo na yung medyo alam natin na hindi shaky tsaka dubious yung konsepto, talagang may failure. So, ibig sabihin, hindi siya hindi siya guaranteed. yes, Pag nag-franchise ka, hindi mo sabihin, franchise yan, magsasucceed yan, hindi pa rin ganon. It has to be walked through. Ibig sabihin, Okay. kailangan na nandun pa rin yung franchising. Hindi mo kasi pwedeng pabayaan siya. Correct. Though yung franchisor will give you all the support. Mm. Pero kung hindi naman, wala namang willingness no sa franchise, then definitely it will not succeed. Basta ganito lang sasabihin ko sa inyo, ang franchise kasi po ay photocopy ng isang magandang negosyo. Oo. Kung ikaw mag-uumpisa, ikaw ang mag-iisip ng lahat ng detalye. Samantalang kung ito'y franchise, ito'y nakakahon, i-deliver sa'yo for a certain period of time, gagamitin mo yung sistema nila that worked. Yun. Okay, pero magpapatip po tayo, bibigyan namin kayo ng tip. At tatanungin ko nga ito si Ma'am Mitos mamaya, ba't hindi nyo naisip i-franchise ang Alfredo's? Parang gano'n. Tatanungin ko sa inyo mamaya yan, Pero, ang maganda dito tip, kasi alam nyo po, marami tayong nakikita sa mga dyaryo, Yung iba, ang gaganda pa, mga glossy magazines. Ang nakalagay franchise for 10,000 pesos. Pero balita ko, at marami tayong nare-receive na text dyan, maraming sumbong dyan, na ito ay mga fly-by-night, mga mandaraya, mga yung iba, hindi ko nila lahat. Pero talagang marami po ang napaso sa mga franchise packages na nakikita ninyo sa mga dyaryo, sa mga magazines. Magpapaturo tayo paano maiiwasan ito. Babalik po ang Radyo Negosyo. Magbabalik ang award. At ang survivor ng Tomas Morato, Alfredo's, Miss Mitos Araneta. Ma'am Mitos, may tatanong lang ako sa inyo. Hindi nyo ba naisip na
kumusta ang ano nito? Kumusta ang suporta? Maganda ba? Okay ba? Bla bla. Pinapabayaan ka ba o talaga bang kung todo na binibigay naman yung pangangailangan mo base doon sa franchise agreement ninyo? Alam niyo po, aaminin ko sa inyo, unang panahon, nung una-una pang radyo negosyo, meron po akong guest dito na nung nag-briefing kami bago kami sumalang eh. Tanungin ko, uy, meron pala kayong franchise ng preschool? Sabi niya, yes sir. Sabi ko sa kanya ba naman eh, so nasaan ang inyong eskwelahan? Sagot ba naman niya sa akin, ay hindi po, but we create a school for anybody who wants. You're franchising something that does not exist? Sagutin ba naman ako na, sir, pareho rin naman ang prinsipyo na yung pagpapatak mo na, excuse me, sabi ko, no, alam mo, pasensya na po, pero nung sumalang yun dito, isang tanong lang ang tinanong ko. Kasi hindi ko ma-attain, hindi ko man sigmura na magpapa-franchise ang isang kumpanya nang hindi sure. Yes. Okay, ako po aminin ko sa inyo, franchisor din po ako. No, pero alam niyo ba na yung spa namin, medical spa namin, tsaka spa for kids namin, pediatrician po ang asawa ko. Pharmacist ang asawa ko. Carl Balita po ako. No? Aba alam niyo po, inabot kami ng 5 taon na pinatatakbo yung negosyo, pinrefect ang produkto, pinrefect ang sistema, manual of operation, bago po kami naglakas loob. Nakakapagtaka kung bakit yung iba ang lalakas ng loob. Kaya nga yung kay Ma'am Mitos, yung 40 years na mahigit, I think parang hinog na siya bilang malapit na overripe eh. Usapan niya parang hindi pa tayo pinapanganak, nandun yung Alfredo. Actually, may trivia eh. Alam niyo po bang ang balita sa mga balita, sabi ng aming bubuet, ang break up. Di ba? Nasa news naman yun eh. Di ba nabalita sa mga news? Ang break up daw ni Pinoy at saka ni Councilor, doon Galing. Ay, doon nangyari. Doon nangyari. Doon sila nagkita muli at nag-umpisa ang relasyon. Aba, kinonfirm! Kinonfirm po na doon natapos ang kanilang relasyon. Magbabalik po kami!